XL 558 Tatak RMN. Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, Alert Level Number 1 itinaas na ng DFA sa Korean Peninsula. Mga Pinoy inalerto sa posibleng paglala ng tensyon. Yung Alert Level 1 is heightened awareness. Ibig sabihin na dapat dagdag na mag-ingat yung ating mga kababayan doon. PPCRV inulit ang mga panawagan sa mga local candidates. Karahasan sa kampanya dapat iwasan. Local government ang mainit na mainit ang labanan dyan At saka huwag gagamit ng karahasan. At lalong-lalo na huwag mamimili ng boto. Danyos na hihingin ng Pilipinas sa Amerika sa nasira ng USS Guardian sa Tubataha Reef. Posibleng umabot sa may 200 milyong piso. Very cooperative naman po ang US government. I'm sure alam nila yung kanilang responsibilidad. Aquino administration hinamong maglabas ng intervention measure para maramdaman ng ordinaryong Pinoy ang paglago ng ekonomiya ng bansa. So marami po tayong magagawa para maibaba ang presyo at pagkatapos dumagdag ang trabaho at kita, pero it will take time. So ang question at challenge sa gobyerno ngayon, paano mapadali ito para maramdaman kaagad ng karamihan ng ating mga kababayan at ng bawat pamilyang Pilipino. Balitang negosyo, LPGMA may rollback sa presyo ng cooking gas. At balita abroad, 3 patay sa karambola ng 75 sasakyan sa Amerika. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Hahanap ng buhay kay Mrs. Villar. Ang nagawa sa Kongreso. Nagbigay ng trabaho. Salamat, Mrs. Villar. Nakakaaral kami kay Mrs. Hanep buhay. May pagkain kami Kay Mrs. Hanep buhay na ang buhay. kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. 3rd floor, Star Mall, CV Star Avenue, Las Piñas City. Mga swapang binganihan, di yan pwede kay Enrile. Nagtatago ng pagkain, di yan pwede kay Enrile. Di na tayo malalaman, may Enrile tayo maasahan. Pagkaing mura at sapat, yan ang dapat. Jack Enrile sa Senado. Number 12 sa balota. Oksa, kay Jack Enrile. Political advertisement paid for Jack Enrile. Macrima Building, 1666 Escuela Street, Guadalupe, Makati City. Paid by Can Pacific Royal Basic Foods, 2111 Chaka Building, Chino Rosas Avenue, Makati City. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka bumoto? Kasama bilang na ang mga araw. 42 days na lang eleksyon na. Kamag-anakan nyo ba ang tatakbong mayor? Iboboto nyo ba agad? Mission 2013, boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Tamang tao. Buong bansang pagsasarang boses ng balita. RMN News. Mabuhay Pilipinas, tanghali po tayo ngayon, unang araw sa buwan na Abril, April 1, Lunes 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. At ako naman si Wang de la Peña. Typhoid Live na live sa DYRI 774 RMN Iloilo, DXMY 729 RMN Cotabato, DWRS 927 RMN Vigan, DYHB 747 RMN Bacolod.
Live din tayo mga kasama international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. Itinaas na po ng Department of Foreign Affairs ang Alert Level 1 sa Korean Peninsula. Kasunod na ito ng pagdeklara ng North Korea ng state of war laban sa South Korea. Sa interview ng RMN kay DFA spokesman ASEC Raul Hernandez, kanila nang inabisuhan ng mga Pilipino na sa South Korea na maging alerto at maghanda sakaling lumalang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Hernandez, normal at kalmado sa ngayon ang sitwasyon sa nasabing bansa. Ngunit, nakanta na niya ang contingency plan ng ibahada ng Pilipinas sa Seoul. Yung alert level 1 is heightened awareness, ano? So yung alertness, ibig sabihin na dapat dagdag na mag-ingat yung ating mga kababayan doon at talagang maging alerto sa anumang pangyayari. Sa ngayon, minomonitor ng ating embahada yung sitwasyon doon sa South Korea at pag halimbawa lumala yung sitwasyon, handa naman po sila gawin yung ating contingency plan doon. Wala pa namang abiso ang DFA kung magsasagawa na ng repatriation sa mga Pinoy sa South Korea, ngunit sakali pong magsagawa ilan sa mga exit points sa iyang lugar sa Busan na malayo sa border ng Nokor. Samantala, inaalam naman ng DFA kung natili pa rin ang 5 hanggang sa 7 Pilipino na nagtatrabaho sa isang non-government organization sa North Korea. Kasabay ng pagsisimula ng campaign period sa local post, nanawagan ngayon ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting sa publiko na tulungan ang Commission on Elections sa pagpapatupad ng Fair Elections Act. Nabatid ngayong araw ay pinatupad ng COMELEC ang kanilang kampanya sa baklas illegal posters sa mga pasaway na kandidato. Sa interview ng RMN kay PPCRV Chairperson Henrietta De Villa, umapela din ito sa mga politiko na sumunod sa batas upang maitaas ang level ng pangangampanya sa bansa. Ayon kay De Villa, ang mga kandidato anya ay dapat maging seryoso sa kanilang kampanya. Ilahad sa mga tao ang kanilang plataforma upang may maging batayan ang publiko kapag nalukloko ang mga ito sa pwesto. Bukod rito ay nawagan din si De Villa, partikular sa mga tumatakbong politiko sa local post, na huwag gumamit ng karahasan at huwag mamiliho ng boto. Iwasan yung karahasan at bigyan ng payo yung kanilang mga supporters na huwag makapag-away, lalo na ang local government ang mainit ang labanan dyan eh. At saka huwag gagamit ng karahasan at lalong-lalo na huwag mamimili ng boto. At huwag respetuhin din naman yung karapatan ng mga kapwa-kandidato nila, no? Na huwag sisirain ng puri just because gusto nilang ma-elect sila. Dapat laging manumpa sa bayan at sa Panginoon na ang kanilang priority ay yung kapakanan ng nakararami sa bayan. Bukod sa 10 utos para sa responsableng pagboto, nakatagda ring maglabas ang PPCRV ng 10 utos sa tamang pagkakandidato. Samantala, nakakda po magpulong bukas sa Abril 2 ang grupong tutukoy sa kabuang pinsalang dinulot ng pagsadsad ng USS Guardian sa Tubataha Reef. Kabilang sa magpupulong ay ang tanggapan ng DOTC, Philippine Coast Guard, Tubataha Management Office, US Navy at independent non-government organizations. Sa interview ng RMN kay DOTC Secretary June Abaya, magsasagawa sila ng diving activities sa Tubataha ngayong pong linggo para maging accurate ang damage assessment sa mga bahura. Itong linggong to ay gagawin po yan. Magkakandak ang US, ang DOTC through Coast Guard ay tutulong ko dyan, mag-assess din po. Ganun din po yung Tubataha Management Office. I'm sure magde-deploy din sila ng divers po dyan. Siguro yung WWF, independent NGOs na itong advocacy nila. Tingin ko ay sasama rin sa dive para maging accurate po yung damage assessment. Nabatid na posible umabot o humigit pa sa 200 milyong piso o 5 milyong dolyares ang halaga ng pinsalang maaaring singilin sa Amerika. Patay sa paw ng pagtaya ng Tubataha Management Office. Sa paw ng assessment ng TMO na sa 4,000 square meters ang napinsalang bahura ng pagsadsad ng USS Guardian. Kasabay po ito ay kinumpirma naman ni Secretary Abaya na bukod sa pagbabayad ng pinsala, magkakaroon din anya ng rehabilitation program ang Amerika para maibalik sa dating ganda
ang tumataha. Very cooperative naman po ang US government. I'm sure alam nila yung kanilang responsibilidad at malaking embarrassment sa kanila to at they were very apologetic from the start. And tingin ko ang bukod sa pagbabayad ho ng compensation, ang tingin ko may rehabilitation program sila para maibalik yung reef sa maayos at pangkasuluyang kalagayan at siguro yung mga ilang measures or tulong na pwede na magawa para hindi na maulit. Si DOTC Secretary June Abaya sa interview ng RMN. Mission 2014. Boboto ako. Hinamon ngayon ni Senador Alan Peter Cayetano ang Aquino administration na gumawa ng mga intervention measures. Ito ay upang maramdaman ng mga ordinaryong mga mamamayan ng mga economic progress, lalo na at iginawad ho na investment grade ng isang international financial grading institution na Fitch Ratings. Ayon kay re-electionist Senator Cayetano, sa level ng mga mamamayan kanyang nakakasalamuha sa kanyang mga listening tours ay nasa 5-6 pa rin. Umaasa para sa kanilang mga kaunting kapital na kailangan upang tumakbo ang maliit na negosyo araw-araw. Dito anya ay dapat na pumasok at bumabaho ang gobyerno para lalong maintindihan ng mga mamamayan ang mga economic statistics kagaya ho ng GDP, investment upgrade at all-time high na mga stock exchange trading. Ano po ang inyong masasabi bilang isang re-electionist na senador dito po sa pag-angat po ng Fitch rating ng ating bansa na naging investment grade po? Well, congratulations sa ating Pangulo at sa ating lahat at magandang balita ito dahil mas maraming investments talaga ang papasok sa atin at mas makakautang tayo ng mas mura. Ngunit, having said that po, napaka-importante na gumawa ngayon ng mga intervention o mga epekto ng ang ating gobyerno na maramdaman kaagad ng ating mga kababayan sa baba, no? Kasi halimbawa, no, mas makakautang ng mura ang ating gobyerno pero ang mga kababayan natin sa baba sa 5-6 pa rin o 20% pa rin ang binabayad every month, no? So marami po tayong magagawa para maibaba ang presyo o ma-stabilize ang presyo at pagkatapos dumagdag ang trabaho at kita, pero it will take time. So ang question at challenge sa gobyerno ngayon, paano mapadali ito para maramdaman kaagad ng karamihan ng ating mga kababayan at ng bawat pamilyang Pilipino. Yes, sir. At kung sakali po na kayo po ay papalarin muli na at kayo po ay naging number 2 ng isang latest survey, paano po ninyo bibigyan ito ng buhay sa pamamagitan po ng legislation, sir? Well, ako'y natutuwa dahil sa pag-iikot ko dito sa ating listening tour at kinakausap mga senior citizens, mga kabataan, fisherfolk, farmers, sila na rin nagbibigay ng sagot Halimbawa, trabaho, no? Pamamagitan ng TESDA o ng scholarships ng mas magandang edukasyon, very optimistic ang ating mga kababayan na mas maganda yung trabaho. Doon naman sa pagbaba ng presyo, talagang yung presyo ng gasolina nagtutulak pataas So kung mababawasan natin ng konting buwis, no? Let's say ng 6% sa VAT ang ating presyo ng gasolina, pagkatapos mapapamura natin ang transportation of cost of transportation of goods and people, malaking epekto to sa presyo. Sa kita, katulad ng binanggit ko na yung sa 5-6, no? Kung magkakaroon tayo ng conditional cash transfer part 2, ay mapapaliit. So napakaraming proyekto, no? Maging through legislation o hindi, na magagawa kaagad para ang presyo trabaho at kita ay ma-address. Si re-electionist Senator Alan Peter Cayetano sa interview ng RMN. Samantala, sa iba pang balita may gaugnayan po sa Mission 2013, mga kasama opisyal na ang pag-endorso ni Sarangani Congressman at 8-time World Boxing Champion Manny Pacquiao kay Bam Aquino, ang pinakabatang senatorial candidate ng Liberal Party. Ayon kay Aquino, napakalaking karangalan na may endorso naman ng pambansang kamao. Sa totoo lamang anya, autograph pa lamang masaya na siya at napakalaking bagay pang lalo na masuportahan ni Pacman. Labusan siya nagpapasalamat at sisikapin na ma-knock-out din ang kahirapan na mamaralita sa tulong ng mga nag-endorso sa kanya. Napili ni Pacquiao na endorso si Bam Aquino dahil sa kanyang pagtulong sa mga mahihirap at kahandaan sa pagtulong sa mga problema sa Mindanao. Ay, syempre naman, kahit tayo, fan tayo ni Pacman, no? Kaya, nung nasabi po niya na susuportahan po niya ako, talagang tuwan-tuwa rin po ako. Alam niyo po, nakapag-usap po kami tungkol sa mga proyekto nga
sa negosyo at sa trabaho nung ako po'y nakapagbisita sa General Santos. At sabi nga niya na malamang yun rin yung gusto niya mga programang ipatupad doon po sa kanilang distrito. Kaya sabi nga po niya, talagang susuportahan po niya ako. Tuwan-tuwa naman po ako na nag-decide po siya na suportahan po tayo. And pagdating naman po siyempre sa boxing, siyempre po wala na pong hihigit kay Manny Pacquiao. Kaya tayo naman po nung nakausap po natin siya, nagbigay siya ng suporta, tayo tuwan-tuwa. Hindi lang po dahil boxing fan po tayo, kung hindi dahil siyempre po, si Pacman po ay congressman po sa kanilang lugar. Si Bam Aquino ang pinakabatang senatorial candidate ng Liberal Party sa interview ng RMN. Mission 2013. Boboto ako. RMN News Network. Mga kasama, magpapatupad po ng rollback sa presyo ng LPG ang LPG Marketers Association. Simula bukas, Martes, 2 na Abril, epektibo alas 12:01 ng madaling araw, magtatapos sila ng piso kada kilo o 11 piso katumbas ng 11 kilo na tangkeho ng LPG. Paggalaw sa presyo ay bunsod ang pagbaba ng international contract price ng LPG. RMN News Abroad. Sa Amerika, maswerteng 3 lamang ho yung nasawi matapos magkarambola yung 75 na mga sasakyan sa southbound lanes ng Interstate 77 sa Virginia. Ayon kay Virginia State Police spokeswoman Corinne Geller, bukod sa mga nasawi, umabot naman sa 25 ang nasugatan. Na ngayon ay nilalapatan na ho ng lunas sa mga paggamutan. Dahil naman sa aksidente, umabot sa halos 8 milya ang haba ho ng mga sasakyang hindi nakakausad sa southbound lane ng Interstate 77. Isinara na rin ang northbound lane upang ang mga fire trucks, ambulansya at pulisya ay makadaan. Nagsimula ho yung serye ng aksidente sa area ng Fancy Gap Mountain kung saan mahirap yung visibility dahil sa makapal na fog. Ilang sasakyan ang nasunog kasunod ho ng insidente. Live mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City Metro, Manila, Philippines. Inyo pong narinig muli ang numero 1 RMN News Nationwide, Lunes, Abril 1, 2013. Sa Naga, ngayon, susunod na diyan si kasamang Ed Ventura. Sa RMN News, Diretso Balitang Naga sa DWNX 91.1. Noorin po ang aming pagbabalita ngayong alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Sama nyo sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas at Weng de la Peña. Dito pa rin makasama sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013. RMN, radyo mo nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12:19.